Samantala, pinag-aaralan na ng Malacanang ang 125-day accomplishment report ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Samantala, tiniyak ng palasyo ang tuloy-tuloy na pagsisikap ng pamahalaan para wakasan ang karahasan laban sa mga bata. May report si Denise Osorio. Kinilala ang Pilipinas ng World Health Organization para sa mga programang nagsusulong ng proteksyon at kapakanan ng mga kabataan. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang ang Pilipinas sa Council of Champions to End Violence Against Children, bilang pagkilala rin sa track record ng DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa. Ayon sa palasyo, mas paigtingin pa ang commitment sa Sustainable Development Goal 16.2 para tuluyang wakasan ang lahat ng anyo ng karahasan laban sa mga bata, kabilang ang abuse, exploitation, trafficking at sexual abuse. Samantala, sinabi ng Malacanang na patuloy pang nire-review ang accomplishment report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na naisumite na at naipasa sa Office of the Executive Secretary. Sa ngayon po ay naibigay na po sa Office of the Executive Secretary at sa ngayon po ay aaralin pa po. Dagdag ng palasyo, wala pang opisyal na update kung nagkaroon ng direktang pag-uusap ang Pangulo at ang pamunuan ng ICI habang tuloy ang pag-aaral sa report. Wala pong naibabigay sa atin na anumang update patungkol po dyan, maliban lamang po na naisumite ang report sa OES. Tinugunan din ng Malacanang ang open letter ni Mary Jane Veloso kaugnay ng kanyang apela para makasama muli ang kanyang pamilya. Pahayag ng palasyo, mas mainam na maiparating ito ng formal at direkta sa Pangulo para masusing mapag-aralan at mapagdesisyonan. Mas maganda po sana kung itong open letter niya, sa social media po ba niya ito na-post? Mas maganda po kung personal or maipaabot ito mismo sa Pangulo para po magkaroon po ng tamang pagdidesisyon patungkol po dito. Patuloy namang binibigyang diin ng administrasyon na mahalaga ang due process at maayos na pagsusuri sa mga apela, kasabay ng pagtiyak na napapakinggan ang mga panawagan sa loob ng umiiral na legal na proseso. Kasalukuyang nakakulong pa rin sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong si Veloso ng 1 taon nang nakalilipas matapos maibalik sa Pilipinas noong 2024 sa pamamagitan ng isang kasunduan ng Pilipinas at Indonesia. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.